What's up mga boss? I'm Boss J and welcome back to my channel. If nagustuhan mo itong video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. Okay, so tara, simulan na natin. So for today guys, ayan, so magkakaroon tayo today ng product unboxing. Ito yung package natin guys. From Lazada to guys. So ang laman nito is Insta360 ONE X2. Isa tong action camera. And ang seller natin is si Super Cool Digital. From overseas to, so galing pa to ng Hong Kong. So ngayon, tara, open na natin siya. Scotch tape siya eh. And guys, so ito siya. Insta360 ONE X2. Yan, so kung makita nyo guys, yan, naka-seal siya mabuti. Sa may harapan nito guys, so may nakalagay ka sa siguro, ano to eh, parang ito yung resibo ata. Tignan natin. May nakalagay dito na papel. Bukod dun sa Lazada na nilalagay. Nakalagay is Lazada First Mile Tracking Number. So yung name ko, yan, Philippines. So nakalagay dito is yung mga seller name, address, seller contact number, and tapos description kung ano yung item name, which is yung Insta360 ONE X2. So pocket steady 5.7K action camera. So ito yung item natin guys. So yung Insta360 ONE X2 pocket 360 steady cam. So action cam to guys. Yung sa box niya, sa harapan, ayan, sa gilid, okay, sa kabilang gilid, ibabaw, sa ilalim. Yung mga features na nandito sa action camera, so 360 camera siya, so 5.7K, so 360 degrees capture. Meron din siyang Steadicam mode. So, meron siyang tinatawag din na flow state stabilization. Meron din siyang invisible selfie stick. Waterproof to 10 meters, equivalent to 32.8 feet. May AI editing, 360 audio. So 4 yung kanyang mic. Ultra bright touch screen. Meron din siyang hyperlapse. Meron din siyang voice control. In the box, so ano ba yung nasa box nito? So yung box nito is merong Insta360 ONE X2. Meron din siyang protective pouch, battery, charge cable, warranty card, quick start guide. So yung price nga pa nito guys is makita nyo to sa Lazada, may mga 20 plus. So dito sa seller na to, sa particular seller na to, kay Super Cool Digital, nag-drop sila ng price on 19,999. So ngayon open na natin guys. So try natin silipin yung mismong cam. May seal naman siya mabuti. Yan. So yan guys, so okay naman siya. Legit yung item natin guys. Ito yung pinaka-unit natin. Insta360 ONE X2. So sa loob ayan, yung box niya. Ito yung pinaka-naglagyan ng Insta360. So ngayon check natin yung pinaka-loob niya. Meron siyang box na maliit sa gilid. So nakalagay is accessory bag. Laman niya is cable, charging cable, USB Type-C. So protective pouch. Ayan. Protective pouch. So ilalagay siya dito. Sticker, quick start guide, manual, want to know, warranty card, may cloth lang siyang nakalagay. Ito yung pinaka lens niya, 360 siya, and then dalawa kasi yung lens niya. So ito yung lens niya sa isa, tapos ito yung kabila. So try natin tanggalin guys yung protection ng kanyang lens, parang seal nung kanyang lens, tapos yung kabila rin. Yung mic naman niya, so makikita mo yan dito. Yan sa gilid, ito, isa rin sa kabila. Tapos meron din siya sa harapan. Dito. Tapos sa kabilang side, yun. Yan. So mic din to. Ito, yan yung tinatawag na status indicator. So magkabila yan. Ito. Ito naman yung tinatawag na USB lock
cover. So dito makikita yung USB na port. So ipupush mo lang yan pataas. Yan. Yan. So sa loob, andon yung Type-C. Ito naman yung lagay ng battery. So may buckle din siya dito, tsaka sa baba. So try natin lang siyang tanggalin. Yan. Ito yung pinaka-battery ng unit natin, guys. So ganyan siya kalaki. Ito yung loob niya. So ito yung ating standard 1/4 na mounting point ilalim. Ito naman yung kanyang touchscreen. Sa side naman, ito yung kanyang speaker. Sa ilalim ng speaker, andito yung power o yung function button niya. Sa may harapan niya, sa ilalim ng touchscreen natin, nandito yung shutter button. So sa box natin, so walang nakalagay na power adapter. So yung ating cables, kukonect mo siya sa power adapter para mag-charge ng unit na to. Pero dito sa atin, sa box natin is wala siyang nakalagay. So wala talaga siya. Actually, hindi siya kasama. So pag binili mo itong unit nito, USB cable lang ang meron tayo. So wala siyang power adapter. Merong nabibili na naka-separate. So may nabibili na tinatawag nilang fast charge hub para sa Insta360 ONE X2. So bibili mo yun separately. So pero itong ganito, wala siya, hindi siya kasama. So pero kung meron ka namang power adapter na 5 volts, 2 amperes. So yun, so pwede mo yung gamitin na pang-charge dito. Ngayon tatry natin siya lagyan ng micro SD card. Wala siyang kasama, no? So meron akong dito. Ayan. So meron akong SD card dito. So try natin siyang ilagay. Open lang natin to sa may side ng battery. Ayan. So gilid niya dito sa may ilalim. Ayan. So pwede natin ilagay yung SD card dyan. So yun. Nasa loob na siya. So ito na yung SD card natin. Try naman natin siyang i-open. Yan. So, meron siyang indicator. Ito, na naka-open na siya. So, pagka namatay yung screen mo, pindutin mo lang yung power button mo. So, ng isang mabilis. Ayan, para lumabas ulit yung screen. Yung screen na nakikita mo dito is yung, ito lang tong side na to na nasa akin, nakatapat sa akin. Pero, actually, ano siya, 360 siya. So, sa buo siya. So, sa editing, dun mo na siya binabago. So, kung nasan yung angle na gusto mo, yun na lang, kukunin mo siya doon. So, makikita mo dyan sa screen. So, yan, may mga nakalagay dyan sa screen. So, mabilis lang siya nawawala eh. Ayun, no? Okay. So, sa taas niya, nakita mo yung, andyan yung remaining battery mo. Yan. Tapos, andyan din yung remaining na shot, yung remaining recording time, andyan din. Sa gilid, andito yung kanyang lens mode. Ito, andito yung front and rear camera. Nakalagay kasi dyan pag activated siya. Tapos ano yung current mode niya nandito. So ngayon video siya. Ito yung kanyang current parameter. 5.7K over 30. So ibig sabihin, 5.7K 30 frame per second siya. Itong lens natin, pag minove mo yan, nakikita mo yung 360 dyan. Isa sa mga reminders ni Insta360 is yan, kapag gagamitin mo siya sa tubig, make sure na nalock mo lang to. Sabihin, yung touchscreen mo nakasarado lang siya. So para, kasi di ba may mga menu dun. So pwedeng mapindot kasi yun kapag ka nasa tubig. Dahil 360 nga siya guys, so kahit saan nyo siya i-point, so ma-check nyo naman yung angle na gusto ninyo. Eventually, pag in-edit na natin yung mga videos. Kung nakikita nyo, dalawa yung kanyang lens. So para magamit yung 360. Pero meron din siyang option para nagamitin yung isang side lang ng lens. Gagawa yan sa camera na to, sa action cam na to. Kapag ka isang lens lang yung ginagamit nyo, pwede naman din siya maging ultra-wide. So sa unit na to guys, so meron din siyang tinatawag na flow state stabilization. Pagka tumatakbo ka, kapag ka naglalakad ka, something na sa outdoor, so okay siya guys. So hindi na natin kailangan ng gimbal. So isa rin sa mga features nito guys is invisible selfie stick. So kapag ka kumuha ka, yung selfie stick mo, hindi siya nakikita. Maka-capture ka rin ng parang drone-like angles. So yun, dahil nga nawawala yung natin, yung kanyang selfie stick. Yung mga tinatawag na third-person perspective. So yung mga ganong shot. Guys, yung unit natin is IPX8 waterproof. So waterproof siya hanggang 10 meters. So abot siya ng mga 33 feet. So underwater, and sa mga ulan. Yan. So okay lang naman siya. And okay lang siya kahit na wala siyang case. So sa unit natin, pwede natin siya i-connect sa phone. Yung nasusupport naman niya is iOS at saka Android devices. Ayan guys, so ito naman yung unit natin. So sinacharge ko siya.
Yan, so ito naman indicator niya, red. So naka-charge na siya sa USB. Yung kanyang USB. Yan, so okay naman siya. So try natin siya i-test. Magpapakita ko ng sample video